Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong makinig at matuto? Kung handa na ang lahat, ating alamin ang karapatang sibil at mga kaakibat na tungkulin. Ngayon, alamin natin kung ano nga ba ang karapatan. Ang karapatan ay anumang bagay o paglilingkod na tinatamasa ng isang tao nang naaayon sa batas. Sa Konstitusyon ng Pilipinas noong 1987, nakasaad na ang karapatan ng mga mamamayan. Ngayon, alamin naman natin kung ano bang ibig sabihin ng karapatang sibil. Ang karapatang sibil ay nauukol sa pagtatamasa ng mga mamamayan ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Mga bata, mahalagang tandaan ang mga kahalagahan ng karapatang sibil. Ang mga karapatang sibil ay mahalaga upang mapanatili ang dignidad ng bawat individual. Tinitiyak din ito ang pagkapantay-pantay at kalayaan ng mga mamamayan para sa mas maayos na pamumuhay sa isang demokratikong lipunan. Ngayon, isa-isahin natin kung ano nga ba ang mga karapatang sibil. Mga halimbawa ng karapatang sibil. Una, ang karapatang mabuhay. Pangalawa, ang karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Pangatlo, karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Pang-apat, karapatan sa pananampalataya. Panglima, karapatang maghanap buhay. At pang-anim naman ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. Ngayon, isa-isahin natin. Ang una ay ang karapatang mabuhay. Karapatang mabuhay. Tungkulin ang pangalagaan ang sarili o pangalagaan ng mga magulang ang mga anak. Halimbawa, sa babaeng nagdadalang tao, tungkulin ng ina na pangalagaan ang kanyang sarili upang masiguro ang kaligtasan ng sanggol. Mga bata, tandaan na ang bawat mamamayan ay may karapatang mabuhay anuman ang kalagayan niya sa buhay. Mahirap man o mayaman, nakapag-aral man o hindi, bata man o matanda. Pangalawa naman ay ang karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Tungkulin na gawing legal ang mga pag-aari at mapayabong ang mga ito at gamitin upang tulungan ang kapwa at paunlarin ang pamayanan. Halimbawa, pagtulong sa mga nasalanta ng baha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, damit o pera, mga bagay na tunay nilang kailangan. Mga halimbawa sa karapatang magkaroon ng pribadong ari-arian. Isa na dito ang pagkakaroon ng tirahan o ari-arian na dapat lang makuha sa tamang paraan. Sa pagkakaroon ng ari-arian, maaring bilhin ito sa tamang halaga o kaya ibibigay ng walang pananakot. Kung mali ang paraan sa pagkakaroon ng mga ari-arian, yun ay pagnanakaw, ganun din sa pagkakaroon ng tirahan. Kailangang tama ang paraan. Maaring magkaroon ng tirahan sa pamamagitan ng pagbili ng tirahan o kaya pag-upa o pagrenta ng tirahan. Dahil may karapatan ang bawat mamamayan na magkaroon ng ari-arian tulad ng tirahan, tungkulin ng pamahalaan na tulungan ang kanyang mamamayan na matamasa ang karapatang ito. Pangatlo ay ang karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya. Tungkulin na pangalagaan ang pamilya. Halimbawa, pagiging isang mabuting halimbawa sa mga anak, pag-iwas sa eskandalo na magiging sanhi sa pagsira ng pangalan ng pamilya at pagsasabuhay ng mga bertud bilang isang pamilya. Ang karapatang magpakasal o magkaroon ng pamilya ay itinuturing na isang pangunahing karapatan ng bawat tao sa ilalim ng Universal Declaration of Human Rights. Kasama dito ang karapatang magkaroon ng asawa at makabuo ng pamilya. Karapatan na magpalaki ng mga anak. Pang-apat ay ang karapatan sa pananampalataya. Ang karapatan sa pananampalataya ay tungkulin na igalang ang ibang relihiyon o paraan ng pagsamba ng iba. Sa karapatang ito, may kalayaan ang
Panglima, karapatang maghanap buhay. Bawat mamamayan o individual ay may tungkulin na maghanap buhay ng marangal. Tungkulin ng bawat isa na magpunyagi sa trabaho o maghanap buhay at magpakita ng kahusayan sa anumang uri ng gawain. Ang karapatang maghanap buhay, ito ay karapatang sibil na tumutukoy sa kapakanan ng mga mamamayan sa kanilang kabuhayan. May karapatang pumili ng propesyon o hanap buhay ang bawat isang mamamayan na kanyang gagawin, ngunit kailangan din ng isang tao ay may kasanayan at kakayahan sa trabaho. Kailangan din ng kumpletong dokumento para sa trabaho at hindi po pwedeng sabihin na basta gusto mo lang ang trabahong ito. Kaya nga 'di ba mga bata, nagsisimula ang edukasyon sa paghahanda sa propesyon. Kung kailangan sa trabaho ng pagtatapos sa kolehiyo, kailangan makapagtapos ka ng kolehiyo. At ang pang-anim naman ay ang karapatang pumunta sa ibang lugar. Mga bata, tandaan na ang tungkulin sa karapatang pumunta sa ibang lugar ay dapat nating igalang ang mga pribadong boundary, kaakibat ng karapatang ito na kilalanin ang limitasyon ng sariling kalayaan at pribadong espasyo ng kapwa. Tungkulin natin na sumunod sa mga batas na pinapairal ng ibang lugar o ng ibang bansa. Maaari din tayong pumunta sa ibang lugar batay sa kagustuhan at kalayaan. Sa karapatang ito, nangingibabaw pa rin ang pagsunod sa mga patakaran o batas na pinapatupad ng pamahalaan sa iba't ibang lugar o iba't ibang bansa. Muli mga bata, ating tandaan na ang karapatang sibil ay tumutukoy sa pagtatamasa ng kapayapaan at kaligayahan sa buhay. Tandaan na ang bawat karapatan ay may kaakibat na tungkulin ng tao.